Hello guys, shoutout sa lahat. Shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau. Ayan, shoutout sa mga pupunta ng Macau. And shoutout sa mga nandito na at naghahanap ng trabaho. Ayan, shoutout sa inyo guys. And salamat sa support nyo. Salamat and panoorin nyo guys yung mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea dito sa Macau and vision sa mga experience ko. And panoorin nyo guys yung mga sa playlist ko guys, check nyo dito sa YouTube. Check nyo guys yung ano ko, yung mga lalo na sa mga scam dito sa Macau. Panoorin nyo guys for your awareness yan para maging alerto kayo. So dami na kasi dito ngayon nangyayari na hindi nyo lang nababalitaan hindi nyo lang nalalaman pero baka di mo na alam na scam ka na pala, di ba? Kala mo legit pero scam pala, di ba? Ganun lang. And ingat dito sa Macau kasi kapwa Pilipino yung ano natin dito, kalaban. Hindi bang lahi, kapwa Pilipino yung magano sa atin dito. Magluloko sa atin dito. Kaya ingat. Yung mga vlog ko guys is for your safety and para sa inyo, para sa ikabubuti nyo. And siyempre, para makahanap kayo agad ng trabaho, binibigyan ko kayo ng motivation and mga experience ko, sinishare ko sa inyo. Malay nyo, isa din yun sa mga magamit nyo sa paghanap ng trabaho. Kung may kayo, mas maganda pa sa mga mga tips ko, yun muna gamitin nyo, di ba? And ayan, salamat guys. Welcome sa YouTube channel ko guys. Tingnan nyo yung mga playlist ko. Yung mga naghahanap ng agency, check nyo guys yung playlist ko. Baka meron pa kayo doon agency na hindi napuntahan, na mga tago dito. Yun, punta kayo doon lagi. Diba? Puntahan nyo yun araw-araw. Tapos mag-online kayo. Yun lang dito sa mga sipagan nyo lang. And diskarte. And siyempre prayer guys. Huwag nyo kalimutan nyo magdasal lagi. Napaka-importante yan para magkaroon kayo ng direksyon dito. Direksyon yung pag-apply nyo. Hindi kung saan-saan lang kayo. Para i-guide kayo ni Lord. Kung saan yung mga agency na may quota, hiring, ganun. And damihan yung experience dito sa Macau guys. Damihan nyo yung experience. Walang hinahanap dito ng certificate employment. Basta maglagay ka dyan ng experience. Siyempre, hindi lang naglagay ka lang dyan. Mag-ano ka rin ng mga magkuha ka ng idea sa YouTube na ito palang ginagawa para pag interview may sagot ka, di ba? Yun yung doon purpose na manood ka sa YouTube yung mga pinaglalagay mo. Example, nag-ano ka ng room attendant. Panoorin mo doon kung anong mga pwede mong makuha doon na pag biddings, ganun. Yun, para may sagot ka sa interview. Yun yung, pag may sagot ka doon sa interview, pasok ka na nun. Diba? Pasok ka na. Kaya, yun. Galingan nyo guys sa mga interview and then huwag kayo malilate kasi importante yan. Huwag nyo nang dalhin dito sa Macau yung mga Filipino time. Macau time dapat yung gamitin nyo. Dapat advance ka lagi. Dapat hindi naman on time. Mas maganda advance dapat. Kung alauna yung call time ng hapon, dapat 12 nandun ka na. 1 hour before nandun ka na. Ganon. Kasi pag late ka, bagsak ka na nun. Kasi sasabihin, interview pa nga lang late ka. What if nakapasok ka na sa trabaho? Diba? Yun yung doon, purpose. Kaya dapat maaga ka. Yun guys. And meron kasi nagtatanong ano daw bang ginagawa ng mga cleaner dito sa Macau. Ayan. Mga ginagawa ng cleaner dito guys sa Macau based sa experience ko. And ayan. Dapat guys pag nag-apply ka dito is kung gusto mo ng cleaner, maglagay ka ng cleaner dyan sa CV mo. Tapos mag-apply ka sa mga cleaning company, mag-direct, magpasa ka doon, online din sa mga agency. Mag-ano ka doon na sa mga Dropbox nila, ganun. Yun. And pag nakuha ka sa cleaner, simple lang naman ginagawa ng cleaner. Depende kung saan ka ma-assign. Kung sa deep clean ka, pag deep
deep clean guys, talagang deep yun. Talagang linis yun. Pag deep clean guys, inaasahan nyo sa gabi. Kasi pag gabi walang mga tao. Mga ano yan, general cleaning yan. General cleaning, talagang buong ano yan. Buong, kung example, kung kusina ka na sa buong kusina yan, lilinisan nyo. Lahat yon. Pati i-deep clean nyo. General cleaning, pati yung mga kaldero, mga ilalim, mga oil, mga oil ng mantika, tatanggalin nyo yun lahat sa mga dingding. Ganun yung deep clean. Pag nasign ka naman sa public area, cleaner. Public area guys is magmamap ka lang yan dyan sa mga hallway, ganun. Pag yun, mga public area kanyan. Hallway, mag-ano ng basura, magkukulikta sa mga ano. Pag ano naman, pag sa mga ano, sa CR ka na assign yan, maglilinis ka ng CR syempre. Dapat laging tuyo yung lababo sa CR. Check mo kung may tissue pa doon. Yun, imamap mo rin syempre. Pag may mga panghi na, syempre tatanggalin mo yung panghi, dapat lagi mabango yung CR. Palitan mo ng tissue, ganun. Yung mga nakaano doon, mga foul counted na mga ano doon, may nag-CR, tanggalin mo yan syempre. Dapat lagi malinis, mabango para pag nag-check yung supervisor mo, billy good ka, di ba? Ganun. Ganun mga ginagawa ng cleaner. Ayan, magmamap-map ka dyan sa mga hallway, pag hallway ka na assign, sa mga public area ka, ganun. Nasign ka sa labas, ayan, magwawalis-walis ka, tanggalin mo lang yung mga basura din sa labas, may mga trash can yan. Tapos yung mga ano, yung mga dahon yan, wawalisin mo yan. Yung mahirap dyan pag cleaner, maulan. Kawawa yung mga sa hallway, kawawa. Kasi map ng map yan, walang tigil yan. Kasi yung mga tao, labas-pasok, galing sa labas, maulan, basa yung paa, yun. Kailangan laging tuyo yung yung hallway kasi mamaya madulas. Tsaka guys, lagi nyong pag sa hallway nagmamap kayo, huwag nyong kalilimutan yung cushion. Lagi kayo maglalagay doon ng cushion para in case na may madulas, ligtas kayo. Kasi pag may nadulas doon na wala kayong cushion na nilagay, kahit saan ka maglinis, magmamap ka, lagyan mo lagi ng cushion sa labas. Sample, sa CR ka na assign, maglagay ka ng cushion sa labas na naglilinis ka sa loob para alam ng papasok. Para in case na may nangyari doon, nadulas o na ano man siya, at least alam nila na may cushion doon. Yun yung yun yung magliligtas sa yung cushion. Kumbaga, yun yung shield mo pag naglilinis ka. Pag sa hallway, maglagay ka rin ng kahit saan ka maglinis, cushion lagi ilalagay nandun sa unahan para alam nila, mag-iingat sila. Kasi pag may madulas dyan, walang cushion ako, tanggal ka sa trabaho. Baka bayad ka pa doon sa hospital ng di ba? Ganon. Pag may nakalagay doon ng cushion, madulas man siya, at least hindi mo nakasalanan yun kasi may nakalagay doon na cushion. Ganon guys. Ganon yung mga ginagawa ng cleaner dito sa Macau. Di ba? Cleaner, madali lang. Madali lang. Yung mahirap lang dito is makisama sa mga katrabaho mong Pilipino, tsaka mga supervisor ng Pilipino. Yun yung mahirap lang. Pero sa trabaho, madali lang guys. Walang kahirap-hirap. Di ba? Yung mahirap lang dito pagkasamahan mga Pilipino tsaka supervisor. Ganon. Ganon guys. 'Di ba? At least may idea na kayo, 'di ba? Ganon, map lang, tapos yung mga kung anong mga madali lang naman yung mga chemical na gagamitin. Oo. Usually dito mga ginagamit, lang naman yung mga Clorox ganon. Lagyan mo lang ng konting Clorox, sip, yan, yung sip sa panglinis sa CR ganon. Yun lang naman dito. The rest wala na. Yun lang. Kasi Clorox pang tanggal ng yun pangtanggal ng amoy, yung mga panghi ganon, mga mabawang amoy. Hindi naman totally na puro, may halo yun at tubig ganon. Ayun ang ginagamit namin dati based sa experience ko guys. Yun lang. Pwede rin sa pag interview nyo, yun, polisher yan, polisher, panlinis namin, polisher tsaka vacuum. Yung polisher is yun, pambrush doon sa mga sa mga yun. Ginagamit yun yung polisher sa ginagamit yung polisher sa pagbabrush ng sahig, yung mga mga carpet yan. Dapat alam mo yun yung polisher gamitin. Tapos yung vacuum yan, mop. Yun na naman laging ginagamit. Vacuum, polisher.
tsaka map. Yun lang naman ginagamit mga mga cleaner. And ayan, sipagan mo lang pag nandito ka. Huwag mag-absent, huwag lagi mag-sick leave para ma-renew ka. Galingan mo sa trabaho. And yun lang guys, sana may natutunan kayo sa vlog ko na to. And comment nyo lang guys kung may mga tatanong kayo na ano pang gusto nyong gusto nyong malaman ng mga trabaho dito sa Macau, kung ano mga ginagawa. Thank you so much guys, and I love you all. Thank you so much.